Mga kapatid, sa panahong ito, ng pagsubok, hidwaan, at pagbabago sa ating bansa, tayo ay muling nagtitipon upang ialay ang ating panalangin sa Panginoon. Marami ang natatakot, nagagalit, nalilito, at nawawalan ng pag-asa. May mga tao na hindi na alam kung sino ang dapat nilang pagkatiwalaan, sino ang dapat nilang sundin, at kung may hustisya pa bang natitira sa ating bayan. Ngunit ngayong gabi, hindi tayo narito upang husgahan ang sino man. Hindi tayo narito upang palaganapin ang galit. Narito tayo upang ialay ang ating mga panalangin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanyang pamilya, sa kasalukuyang mga lider ng gobyerno, at higit sa lahat, sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang ating bansa ay dumaranas ng pagsubok, paghihirap, kawalan ng pagkakaisa, at patuloy na sigalot sa politika. Ngunit sa lahat ng ito, mayroon tayong isang sandigan, isang pag-asa, ang Diyos. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng panalangin? Kung oo, i-comment mo ngayon ang Amen. Kung nais mong mas marami pang Pilipino ang makasama natin sa panalangin ito, i-like, i-share, at i-subscribe sa ating channel. Dasal sa Diyos. Mga kapatid, ipikit natin ang ating mga mata. Damhin natin ang presensya ng Panginoon at sama-sama nating ialay ang gabing ito sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas namin sa iyo ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo ang kanyang pinagdaanan bilang isang lingkod bayan. Nakita mo ang kanyang sakripisyo, ang kanyang mga desisyon, at ang bigat ng responsibilidad na kanyang dinala sa loob ng maraming taon. Panginoon, alam mo rin ang kanyang mga pagkakamali. Alam mo ang kanyang mga kahinaan bilang tao. Ngunit higit sa lahat, ikaw lamang ang may kakayahang humusga ng may hustisya at tawa. Sa Lucas, 6:37, sinabi mo, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin." O Diyos, kung siya man ay nagkamali, itinataas namin siya sa iyong habag. Kung siya man ay naglingkod ng may katapatan, naway bigyan mo siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Tulad ng ginawa mo kay Haring David, na bagamat nagkamali ay pinatawad mo. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong awa at gabay para kay dating Pangulong Duterte. Tulungan mo siyang lumakad sa tamang landas. Mga kapatid, kung nais mong ipanalangin si dating Pangulong Duterte, i-comment mo ngayon ang Diyos. Patatagin mo siya. Aming Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang pamilya Duterte. Sa gitna ng mga pagsubok, hinihiling namin ang iyong patuloy na patnubay at pagpapala sa kanila, lalo na kay Vice Presidente Sara Duterte, na ngayon ay may mabigat na tungkuling ginagampanan sa bayan. Hinihiling namin na bigyan mo siya ng karunungan at lakas ng loob. O Diyos, sa Josue 1:9, sinabi mo, "Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Sa anumang hinaharap ng kanilang pamilya, iparamdam mo sa kanila ang iyong presensya. Tulungan mo silang magkaroon ng pag-unawa sa isa't isa. Iwasan mo silang maipit sa galit, hinanakit, at takot. Mga kapatid, kung nais mong ipanalangin ang pamilya Duterte, sabihin mo ngayon, "Diyos, pagpalain mo sila." O Diyos, itinataas namin sa iyo ang kasalukuyang mga lider ng gobyerno. Alam namin na hindi madali ang kanilang tungkulin. Sila ay may mabibigat na pasya na kailangang gawin at madalas ay hindi madali ang pagpili ng tama. Sa unang Timoteo 2:1-2 sinabi mo, "Una sa lahat, ipanalangin ninyo ang lahat ng tao, lalo na ang mga hari at ang lahat ng may kapangyarihan, upang mamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at dignidad." Panginoon,
hinihiling namin na gabayan mo sila sa kanilang pamumuno. Hipuin mo ang kanilang puso upang piliin nila ang tama at makatarungan. Alisin mo ang anumang kasakiman sa kanilang puso at palitan mo ito ng tunay na pagnanais na maglingkod. Turuan mo silang maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Gamitin mo sila bilang instrumento ng pagbabago at katarungan sa aming bansa. Mga kapatid, kung nais mong ipanalangin ang ating mga leader, sabihin mo ngayon, Diyos, gabayan mo sila. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Mahal na Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng abogado at hukom na namamahala sa mga usaping legal sa aming bayan. Bigyan mo sila ng karunungan, katatagan at integridad upang gawin ang tama at maging patas sa kanilang paghatol. Huwag mo silang hayaan na maimpluwensyahan ng kasinungalingan, takot o pansariling interes. Tulungan mo silang maglingkod ng tapat, ng may pagmamalasakit sa katotohanan at hustisya. Lord, hipuin mo ang kanilang puso upang magkaroon sila ng takot at paggalang sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan o katiwalian. Palakasin mo ang loob ng mga nagsusulong ng katotohanan at bigyan mo sila ng proteksyon laban sa mga nais manira sa kanila. Naway manaig ang hustisya at ang iyong katotohanan ang maging sandigan ng kanilang desisyon. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aming mga sundalo at pulis, ang mga nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan sa aming bansa. Bigyan mo sila ng katapangan upang ipagtanggol ang tama, katalinuhan upang makita ang totoo, at malasakit upang maglingkod ng walang kinikilingan. Sa awit 82, 3 sinabi mo, ipagtanggol ninyo ang mahihirap at mga ulila, igawad ninyo ang katarungan sa mga api at dukha. Lord, huwag mong hayaan na sila ay madala ng kapangyarihan, takot o kasakiman. Ipaalala mo sa kanila na sila ay mga lingkod ng bayan, hindi mga instrumento ng pang-aapi. Naway gamit nila ang kanilang lakas, hindi upang manakit, kundi upang protektahan, hindi upang supilin, kundi upang maging sandigan ng hustisya at kapayapaan. Ingatan mo sila sa kanilang tungkulin at huwag mong hayaan na sila ay mailigaw ng maling intensyon. Sa kanilang mga desisyon, bigyan mo sila ng karunungan at patas na paghusga. Naway ang kanilang panunungkulan ay maging isang patutuo ng iyong hustisya at tiyawa. Ipagkaloob mo sa kanila ang isang puso na naglilingkod ng may katapatan at takot sa iyo. Mahal na Diyos, itinataas ko sa iyo ang lahat ng sumusuporta at patuloy na naninindigan para sa hustisya, ang mga taong nagtitipon sa mga lansangan, sa social media at sa buong mundo upang ipaglaban ang tama. Lord, Ikaw ang nakakakita ng kanilang sakripisyo, ang kanilang pagod, at ang kanilang pangarap para sa isang bansang puno ng katotohanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang patuloy na ipaglaban ang tama kahit maraming sumasalungat. Huwag mo silang hayaang panghinaan ng loob sa gitna ng mga pagsubok at paninira. Lord, protektahan mo sila mula sa anumang panganib at huwag mong hayaan na sila ay mapasama dahil sa kanilang paninindigan. Ipagkaloob mo sa kanila ang tamang paraan upang maipahayag
ang kanilang damdamin ng may kapayapaan, respeto at dignidad. Lord, ipakita mo sa kanila na ang liwanag ng katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. Ang kanilang boses ay mahalaga at ikaw mismo ang magbibigay ng tagumpay sa tamang panahon. Naway ang kanilang pakikibaka ay hindi mauwi sa kaguluhan, kundi sa katarungan, hindi sa pagkakawatak-watak, kundi sa pagkakaisa. Panginoon, ikaw ang Diyos ng hustisya at katotohanan. Sa iyo namin iniaalay ang aming bansa, ang aming mga leader, ang aming mga tagapagtanggol, at ang lahat ng naninindigan sa tama. Bigyan mo kami ng liwanag upang hindi kami maligaw. Bigyan mo kami ng katatagan upang hindi kami panghinaan ng loob. At bigyan mo kami ng pananampalatayang nananatili anuman ang mangyari. Sa bawat laban, sa bawat panalangin, alam naming ikaw ang tunay na hukom. At sa iyong tamang panahon, ang katotohanan ang magtatagumpay. Amen. Mga kapatid, sa Biblia, may isang kwento ng kapatawaran at pagkakaisa, ang kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid sa Genesis 50. Si Jose ay ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid, ipinagbili bilang alipin at dumanas ng maraming paghihirap. Ngunit sa halip na maghiganti, pinili niyang magpatawad. Sinabi niya sa kanila, "Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos." At ginamit niya ito upang mailigtas ng maraming tao. Genesis 50:20. Ito ang ating aral, mga kapatid. Minsan, ang ating bayan ay tila nagkakawatak-watak, ngunit ang Diyos ay may plano. Kung tayo ay magpapatawad at magmamahalan, ang ating bansa ay maaaring magkaroon ng tunay na kapayapaan. Mga kapatid, ang ating panalangin ay hindi nagtatapos dito. Araw-araw, dapat tayong lumapit sa Diyos upang ipanalangin ang ating bayan. Kung naniniwala kang may pag-asa ang Pilipinas, i-comment mo ang pagpalain ng Diyos ang Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa Dasal sa Diyos upang mas marami pang Pilipino ang makasama natin sa panalangin ito. Tandaan natin, sa Diyos may pag-asa, sa Diyos may kapayapaan, sa Diyos may pagmamahal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat.